Si Xiaomi ay isang dalagang maganda, matalino, at halos nasa edad na 30. Pero sa kabila ng lahat ng katangiang iyon, may isang bagay na patuloy na bumabagabag sa kanyang isip. Hanggang ngayon, wala pa rin siyang asawa. Si Xiaomi ay nagtatrabaho bilang empleyado sa isang production company. Araw-araw, ubos ang oras at lakas niya sa trabaho. Paggabi, pag-uwi niya sa bahay, halos hindi na siya makakain ng maayos bago tuluyang bumagsak sa kama dahil sa sobrang pagod. Dahil sa nakakapagod na routine na ito, wala siyang oras para makipagrelasyon o kahit lumabas man lang para mag-date. Unti-unti, parang umiikot na lang ang mundo niya sa trabaho at pagod. Habang papunta sa trabaho kinaumagahan, nagsuot si Xiaomi ng headphones para kahit papaano ay may konting aliw ang kanyang biyahe. Dahil bihira siyang magkaroon ng oras para lumabas o mag-enjoy, hinahayaan na lang niyang gumala ang kanyang imahinasyon. Sa kanyang isip, para bang nasa ibang mundo siya, nakikita niya ang sarili na nakatayo sa tabi ng dagat. Dahan-dahan siyang naglalakad sa dalampasigan, may ngiting nakapinta sa labi, at marahang tumatawa na parang totoong-totoo ang sandaling iyon. Pero biglang naputol ang kanyang magandang imahinasyon nang may makulit na batang lalaki sa tabi niya ang nagbalik sa kanya sa realidad. Sa isang iglap, nabangga siya ng bata at napahiran pa ng tsokolate ang kanyang damit bago ito mabilis na tumakas. Nanggigil si Xiaomi at muntik na niyang habulin para hilahin ang buhok nito, pero sa kasamaang palad, umandar na ang metro train at tuluyan siyang dinala palayo. Nang makarating sa kumpanya, sinubukan niyang linisin ang mansa sa damit pero napansin siya ni Park at sinabi lang na walang kwenta ang linisin iyon. Naiinis si Xiaomi sa paraan ng pakikipag-usap niya dahil lagi siyang mayabang sa kanya. Nagpasya siyang huwag pansinin ito at lumabas ng elevator. Pagkalabas niya, nakita niya ang lahat ng empleyado na nakatayo roon, pumapalakpak at bumabati sa isang tao. Natuwa si Xiaomi at tinanong niya kung bakit siya binabati, pero bigla niyang napagtanto na ang palakpakan ay para kay Park dahil siya ang na-promote, hindi siya. Nahiya si Xiaomi kaya nagkunwaring alam na niya. Binati niya si Park at naglakad papunta sa mesa niya na disappointed. Nagsimula siyang magtrabaho, sinusubukang kalimutan ang nararamdaman, pero bigla siyang nakatanggap ng mensahe mula sa matalik niyang kaibigan na gusto siyang makita. Nagulat si Xiaomi dahil lagi siyang busy, pero pumayag pa rin siya. Pagkatapos ng trabaho, nakita niya ang kaibigan niya at naglakad silang dalawa sa shopping mall. Tinanong ni Xiaomi kung ano ang kailangan nito sa kanya. Excited na sinabi ng kaibigan niya na may kasal na malapit na. May kaklase sila noon na ikakasal na at malapit na ang kasal. Bukas na ito at kailangan talagang sumama ni Xiaomi sa kanya. Tumanggi muna si Xiaomi dahil wala siyang oras, abala sa trabaho, pero naiinis ang kaibigan niya at sinabi na maraming gwapong lalaki sa kasal at dapat pumunta siya para makapili ng isa sa kanila at magsimula na ng relasyon. Hindi man lang binigyan ng panahon si Xiaomi na mag-isip, binilhan na siya ng kaibigan niya ng bagong damit para sa kasal at pinasukat sa kanya. Wala nang choice si Xiaomi kundi sumunod. Pagkatapos, naglabas sila ng magdamag at uminom hanggang mahilo si Xiaomi. Umuwi siyang pagod na pagod at nakatulog na lang sa sahig. Kinabukasan, gumising siya ng maaga para pumasok, pero pagdating niya sa kumpanya, sinabi ng mga katrabaho niya na gusto ng manager na magtrabaho siya kasama ng isang nobelista. Para kay Xiaomi, parang parusa ito. Naiinis siya ng husto at nagpa siyang harapin ang manager. Lumapit siya sa opisina nito na puno ng galit sa mga mata. Akala ng mga katrabaho niya ay makikipag-away siya, pero pagpasok niya, bigla siyang naging mabait, nag-alok ng candy at nagbiro para lambutin ang puso nito. Nagmakaawa siya ng pabirong sabi ay mahirap lang siya at sana ay pag-isipan ulit. Pero bigla niyang napansin na nandoon din pala si Park sa loob, kaya nahiya siya ng husto. Nagkunwari silang pareho na mahina at kawawa para maawa ang manager at hindi na sila pagtrabahuin sa nobelista dahil nakakapagod. Kaso napagod na rin ang manager sa drama nila at pinili si Xiaomi kasi mabait daw at hindi tumatanggi. Lumabas si Xiaomi sa opisina na sobrang bigo. Habang naglalakad siya, biglang pumasok sa isip niya ang mga alaala ng dating boyfriend. Naaalala niya kung gaano niya ito kamahal at gustong pakasalan, pero dahil lagi siyang abala sa trabaho, nakalimutan niya ang birthday nito at ang pagkakamaling iyon ay naging dahilan ng kanilang breakup. Bumalik siya sa katinuan at napagtanto na huli na siya sa kasal ng kanyang kaibigan. Nagmadali siyang pumunta roon, hindi man lang suot ang bagong dress na binili ng kaibigan niya para sa kanya. Pagdating niya, nakita niya ang kaibigan niyang nakasuot ng magandang puting gown. Masayang kumaway si Xiaomi at binati ito ng wonderful life. Pagkatapos, maghahanda na sana siyang umalis, pero napansin niyang lahat ng babaeng kaibigan niya ay may boyfriend na. Nahiya siya kasi siya lang ang walang boyfriend, walang makakasama sa mga sweet moments. Dahil sa lungkot, umalis si Xiaomi at umuwing umiiyak. Bago matulog, naalala niya ulit ang mga magagandang sandali nila ng dating boyfriend niya. Nakaramdam siya ng matinding pag-iisa. Kinabukasan, maaga siyang pumasok sa kumpanya, pero pagdating niya, nakita niya ang nobelista na dapat niyang katrabaho na naghihintay sa elevator. Kinabahan si Xiaomi at sinubukang tumakas, pero napansin siya ng nobelista at pinilit siyang sumama. Naupo silang dalawa sa restaurant para mag-usap. Ipinakita ng nobelista ang nobela na sinulat niya at hiniling kay Xiaomi na tulungan siyang tapusin ito. Nabigo si Xiaomi kasi parang boring ang trabaho, pero pumayag na rin siya kahit paano. Pagdating ng gabi, umuwi si Xiaomi at may nakitang malaking kahon na naghihintay sa kanya. Nang buksan niya, nagulat siya nang makita ang kakaibang device na may label na boyfriend on demand. Mahal na viewer, huwag kang magulat. Curious, binasa ni Xiaomi ang instructions. Nalaman niya na ito ay bagong program para sa mga walang partner na makaranas ng romantic relationship. Tuwang-tuwa siya at nagpasya siyang subukan ito. Inilagay niya ang helmet sa ulo at binuksan ang aparato.
Ngunit nang pinindot ang buton, nakaramdam siya ng matinding sakit ng ulo at nawalan ng malay. Nang magising siya, natagpuan niyang nakatayo siya sa kakaibang lugar. Sa harap niya ay nakatayo ang babaeng parang humanoid robot. Lumapit si Xiaomi na nalilito at tinanong kung sino siya. Mahinahon na sumagot ang babae, "Ako ang hinahanap mo sa loob ng maraming taon." Binuksan ni Xiaomi ang mga mata sa gulat habang nagsisimulang magpaliwanag ang babae. Tinanggap niya si Xiaomi at sinabi na bahagi siya ng programa na tutulong sa kanya. Binigyan niya si Xiaomi ng singsing at ipinaliwanag na kapag gusto niyang umalis sa programa, tanggalin lang niya ito. Pagkatapos, sinabihan niya si Xiaomi na maghanda para sa unang yugto. Biglang napunta si Xiaomi sa magandang beach, ang eksaktong lugar na lagi niyang pinapangarap. Labis na natuwa si Xiaomi, naniniwala na sa wakas ay natutupad na ang pangarap niya. Pero bigla na lang may lumitaw na malaking alon at hinila siya sa kailaliman ng dagat. Sumigaw si Xiaomi sa takot at ipinikit ang mga mata, akala niya tapos na. Pero pagmulat niya ulit, napagtanto niyang hindi kapanipaniwala, nakakahina siya sa ilalim ng tubig. Sobrang saya niya at nagsimulang mag-explore, pinapanood ang mga isda at sea creatures na lumalangoy sa paligid. Tapos napansin niya na may binata na nalulunod malapit sa kanya. Mabilis na lumapit si Xiaomi para iligtas ito. Sabi niya, "Di ka ba makahinga sa tubig tulad ko o ano?" Hinila niya ito at mabilis na inilabas sa dagat. Nang tingnan niya ito ng mabuti, napansin niyang atletiko ito at matipuno. Hindi niya mapigilan ang humanga sa gwapo nito. Tuloy-tuloy siyang nakatingin hanggang sa bigla itong nagising at nagmulat ng mga mata. Nagulat ito nang makita siya at hinawakan ang kamay niya, tinanong kung sino siya. Pero nahiya si Xiaomi at mabilis na tinanggal ang singsing. Pagkatanggal niya nito, umalis siya sa program at bumalik sa totoong mundo. Lubos na nagulat si Xiaomi dahil parang totoo ang lahat ng naramdaman niya. Agad niyang sinaliksik sa internet at nalaman na ang programa ay bagong imbensyon na nagbibigay daan sa mga tao na maranasan ang love story na kanilang pinapangarap. Nalito siya kung susubukan ba niya ulit o hindi dahil sa huli, panaginip lang naman pala ito. Kinabukasan, pumasok siya sa trabaho pero tulala lang siya, palaging naiisip ang nangyari. Biglang pumasok ang katrabaho niya at ipinakita sa kanya ang larawan ng gwapong lalaking iniligtas niya. Kinabahan si Xiaomi nang makita niya ito. Bumilis ang tibok ng puso niya habang nakatitig sa larawan nito. Hindi siya makapaniwala na nahulog siya sa katang-isip na karakter at ngayon ay nasa harap niya na ito. Pinili niyang kalimutan siya pero saan man siya magpunta, naiisip niya pa rin ito. Kahit naglalakad siya sa kalye, nakikita niya ang advertisement na may mukha nito. Sa puntong iyon, lubos na niyang naagaw ang puso niya. Pag-uwi niya, nagpasya siyang bumalik sa programa para makita siya. Isinuot niya ang helmet at pinaandar ito. Ngayong beses, natagpuan niya ang sarili sa hotel ng gwapong binata na iniligtas niya. Nalaman niya na Chan ang pangalan nito. Biglang sumulpot ito sa likod niya at tinanong kung ano nang ginagawa niya roon. Napahiya si Xiaomi, agad humingi ng tawad at sinubukang umalis. Pero bago siya makalabas, parang nakilala siya ni Chan. Nang lumapit si Chan, bigla niyang naalala na si Xiaomi ang babaeng nagligtas sa kanya mula sa pagkalunod. Labis ang tuwa niya at sinabi na matagal na niya itong hinahanap para lamang makapagpasalamat. Habang nagsasalita, lumapit pa siya at sinubukang hawakan ang kamay ni Xiaomi. Pero sa halip na manatili sa sandaling iyon, nahiya si Xiaomi. Dahil sa kaba, agad niyang tinanggal ang singsing. Sa sandaling matanggal iyon, bigla siyang lumabas sa programa at bumalik sa totoong mundo. Nalito at nabigla si Xiaomi sa sarili niyang nararamdaman. Matagal na rin kasi mula nang may magsabi sa kanya ng matamis na salita. Kinabukasan, pumasok siya sa trabaho at itinago ang litrato ni Chan, pilit na sinusubukang kalimutan ang nangyari. Napansin ng mga katrabaho niya na kakaiba ang kilos niya pero ayaw niyang magpaliwanag. Makalipas ang ilang sandali, pumunta siya sa nobelista para tumulong sa kwento. Ngunit halatang frustrated ang writer dahil wala itong maisip na susunod na mangyayari sa kanyang sinusulat. Naalala ni Xiaomi ang nangyari sa kanila ni Chan at doon ay bigla siyang nakaisip ng ideya. Nagpasya siyang bumalik sa programa upang makita siya muli at kumuha ng inspirasyon para sa nobela na tinutulungan niyang isulat. Mabilis siyang tumakbo pa uwi, isinuot ang helmet at binuksan ang system. Pagpasok niya sa programa, nakita niya si Chan na nakatayo sa harap niya. Laking gulat ni Chan nang makita siyang muli. Sa halip na magpahabol, diretso siyang nagsalita at inamin na hinahangaan niya ito at gusto niyang maging totoo ang relasyon nila. Sa isip niya, sigurado siyang tatanggapin siya ni Chan, tutal, guwapo at mayaman ito at halos lahat ng babae ay nangangarap makipag-date sa katulad niya. Pero kabaligtaran ang nangyari. Sa halip na agad siyang tanggapin, tumanggi si Xiaomi. Sinabi niya na kung iniisip ni Chan na katulad siya ng ibang babae, nagkakamali ito. Iba siya sa kanila. Para sa kanya, siya ang magiging pinakamalaking hamon sa buhay ni Chan. Kung talagang gusto siya nitong makipag-date, kailangan pa nitong magsikap para makuha ang puso niya. Hindi siya madaling makuha. Lalong nabighani si Chan sa kanyang personalidad at kagandahan. Dahil determinado siyang mapalapit kay Xiaomi, inutusan niya ang kanyang katulong na ayusin ang isang interview para sa kanya upang maging sekretarya niya at manatiling malapit sa kanya. Dumating si Xiaomi sa interview na iniisip na mahihirap ang mga itatanong sa kanya. Ngunit nagulat siya dahil ang mga tanong ay tungkol lamang sa mga bagay na gusto niya. Doon niya nalaman na si Chan mismo ang nag-utos nito para makilala siya ng mas mabuti at mas madaling makuha ang kanyang puso. Isa sa mga sinabi niya ay mahilig siya sa mga bulaklak. Matapos ang interview, nagpalit siya ng damit at pumunta sa opisina ni Chan upang makipagkita rito. Ngunit pagpasok pa lang niya, nagulat siya nang makita na puno ng bulaklak ang buong silid.
Napangiti siya at nagpasalamat, sinasabing sapat na ang ganoong klaseng atensyon. Ngunit para kay Chan, pakiramdam niya ay kulang pa ang lahat ng iyon. Kaya nagpasya siyang isama si Xiaomi sa labas para mag-lunch. Sa restaurant, in-order niya ang lahat ng pagkain paborito nito. Nagulat si Xiaomi dahil akala niya ay hindi totoo ang pagkain sa loob ng programa. Ngunit nang tikman niya ito, napagtanto niyang talagang masarap pala. Kumain siya ng kumain hanggang halos siya lang ang nakaubos ng lahat ng pagkain sa mesa. Napatawa si Chan sa natural at masayang ugali niya. Pagkatapos kumain, dinala siya ni Chan sa isang mall upang bumili ng bagong damit. Sobrang saya ni Xiaomi habang nakatayo sa harap ng napakaraming damit. Paulit-ulit niyang sinusukat ang mga ito at halos hindi makapaniwala sa nangyayari. Para sa kanya, ito na ang isa sa pinakamasayang sandali sa kanyang buhay. Sa dami ng damit na sinubukan niya, sa wakas ay pumili siya ng isang mahal at eleganteng gown. Bilang dagdag na sorpresa, iniabot ni Chan sa kanya ang isang nakasisilaw na diamond necklace. Marahan niyang hinawakan ang kamay ni Xiaomi at inakay siya sa isang malaking party. Buong gabi, tinrato niya itong parang isang tunay na prinsesa. Si Xiaomi na dati ay parang isang mahirap na Cinderella, ngayon ay pakiramdam niya ay nasa loob siya ng isang mahiwagang fairy tale. Sobra ang kanyang saya, hindi lamang dahil sa magagandang karanasan, kundi dahil sa napakaraming ideya na nakukuha niya para sa nobela na kanilang sinusulat. Sa huli, tinanggal niya ang singsing at lumabas sa programa. Agad siyang nagmadaling makipagkita sa nobelista at masayang ikinuwento ang lahat ng nangyari sa loob ng programa. Iminungkahi ni Xiaomi na ang bida ng kwento ay dapat gwapo at mayaman katulad ni Chan. Nagustuhan ng nobelista ang ideyang iyon at agad silang nagsimulang magsulat batay sa mga naranasan ni Xiaomi. Buong gabi silang nagtrabaho upang maipublish online ang mga kabanata ng nobela. Napansin ni Park ang kanyang katrabaho na huli na siyang nagtatrabaho at naawa sa kanya. Para hikayatin siya, naisip niyang bilhan ito ng kape. Ngunit hindi na siya nabigyan ng pagkakataon dahil si Xiaomi na mismo ang bumili ng sarili niyang kape. Pagpasok niya sa elevator, napansin niyang may 2 tasa ng kape si Park. Nagtaka siya at tinanong kung para kanino ang isa. Dahil nahihiya, hindi masabi ni Park na para sa kanya yon, kaya nagpaalam na lamang siya at umalis. Nang gabing iyon, nanatiling gising si Xiaomi sa bahay habang sabik na tinitingnan sa internet kung nagtagumpay ba ang nobela. Nang buksan niya ang website, nagulat siya nang makita na nangunguna na ang kanilang kwento. Labis ang kanyang tuwa at halos hindi makapaniwala. Nagsimula siyang sumayaw sa loob ng silid na parang bata, ipinagdiriwang ang tagumpay. Kinabukasan, dumating siya sa kumpanya na may bagong kumpiyansa. Binati siya ng kanyang mga katrabaho at kinilala ang kanyang talento. Masaya siyang umiti at pinasalamatan silang lahat. Pagkatapos, ibinalik niya ang larawan ni Chan sa kanyang mesa dahil pakiramdam niya ay siya ang dahilan ng kanyang tagumpay. Dahil dito, nagpasya siyang bumalik muli sa programa upang makita siya at makakuha pa ng mas maraming ideya. Pag-uwi niya sa bahay, agad niyang isinuot ang helmet. Nang magising siya sa loob ng programa, natagpuan niya ang sarili sa paliparan kung saan naghihintay si Chan sa tabi ng kanyang pribadong eroplano. Hinawakan nito ang kamay ni Xiaomi at inakay siya papasok sa eroplano. Magkasama silang naglakbay at maya-maya ay nasa gitna na sila ng dagat sakay ng isang barko. Pinapanood nila ang mga dolphin na tumatalon sa ibabaw ng alon. Masaya silang magkasama, parehong nakangiti at nag-enjoy sa bawat sandali. Pagkaraan ng ilang oras, tahimik silang naupo sa dalampasigan, pinagmamasdan ang dagat habang unti-unting lumulubog ang araw. Muli niyang sinabi kay Xiaomi na siya ang pinakamagandang babae na minahal niya sa buong buhay niya. Lumapit si Chan at dahan-dahang pinakain siya ng matamis bago inilabas ang isang kumikislap na singsing na brilyante at hiniling na pakasalan siya. Tuwang-tuwa si Xiaomi at agad niyang tinanggap ang alok. Ngunit sa sandaling iyon, biglang nagyelo ang lahat sa paligid nila. Tumigil ang oras at lumitaw ang isang mensahe mula sa sistema ng programa. Nakasaad doon na tapos na ang unang yugto at may 50 oras lamang siyang pinapayagang manatili sa programa sa bawat pagkakataon. Labis na nadismaya si Xiaomi dahil nagsisimula pa lamang siyang ma-attach kay Chan. Nang bumalik siya sa realidad, patuloy niyang naaalala ang matatamis at romantikong sandali nila. Unti-unti niyang napagtanto na namimiss niya ito. Lumipas ang mga araw at nagsimula siyang makaramdam ng matinding pagkabagot. Sa huli, nag-ipon siya ng lakas ng loob at nagpasya na pumasok muli sa programa, umaasang makakilala ng bagong karakter. Pumunta siya sa kanyang kwarto, isinuot ang helmet at ipinikit ang mga mata. Nang muling magmulat, natagpuan niya ang sarili na nakatayo sa harap ng robotic na babae ng programa. Tinanong siya ng babae kung handa na ba siyang magpatuloy sa eksperimento. Binalaan din siya na ang ikalawang yugto ay mas mahirap at magpaparana sa kanya ng mas matinding romantikong damdamin. Kinabahan si Xiaomi nang marinig ito, ngunit pumayag pa rin siya. Dinala siya ng babae sa isang magandang lugar na napapalibutan ng mga puno. Habang nagmamasid siya sa paligid, biglang may lumapit na lalaki mula sa kanyang likuran. Ang pangalan nito ay Yong. Lumapit ito at marahang tinanggal ang isang bulaklak na nahulog sa kanyang damit. Nagulat si Xiaomi nang makita ang mukha nito. Sobrang gwapo ni Yong at lalo pa itong naging kaakit-akit dahil sa mga dimples niya. Sa isang iglap, parang nahulog agad ang loob ni Xiaomi. Hindi niya mapigilan ang patuloy na pagtitig dito habang ang kanyang isipan ay puno ng mga imahinasyong may mga pusong lumilipad. Pakiramdam niya ay sa wakas ay ngumiti na sa kanya ang swerte. Ngunit sa kasamaang palad, ang mga taong malas ay nananatiling malas. Humingi ng paumanhin si Yong at sinabi na akala niya ay ibang tao siya. Pagkatapos ay umalis ito kasama ang matalik niyang kaibigan. Nalungkot at nadismaya si Xiaomi.
Tumayo siya sa harap ng salamin at doon niya napansin na nakasuot siya ng uniporme ng unibersidad. Doon niya naintindihan na sa pagkakataong ito, magiging estudyante siya sa kolehiyo sa loob ng programa. Sa kabila ng sorpresa, masaya siya dahil na-miss niya ang mga araw niya sa paaralan. Hindi nagtagal, napansin niya ang maraming babae na bumibili ng tiket. Nang tanungin niya kung para saan yon, ipinaliwanag ng isa na magkakaroon ng fencing match. Inanyayahan siya ng dalaga na manood kasama niya at masaya namang pumayag si Xiaomi. Umupo sila sa gitna ng maraming tao, kung saan lahat ay malakas na nag-cheer para sa estudyanteng nakasuot ng itim na kumakatawan sa kanilang unibersidad. Humangha si Xiaomi sa galing nito at nagsimula ring mag-cheer. Nang manalo ang estudyante at tinanggal ang maskara, nagulat si Xiaomi. Si Yong pala yon. Pakiramdam niya ay muling pinagsama sila ng tadhana. Hindi niya mapigilan ang patuloy na pagtitig dito ng may halong paghanga. Dahil dito, nagpasya siyang sumali sa fencing club upang mapalapit sa kanya. Nagtagumpay ang kanyang plano. Nagpasya si Yong na siya mismo ang sumubok kay Xiaomi. Sa pag-akalang mahina siya, hinawakan nito ang kanyang mga kamay at itinuro kung paano gamitin ang espada. Pagkatapos ay hinamon siya na subukang atakihin siya. Sinubukan ni Xiaomi, ngunit sa gulat ng lahat, napakabilis at napakalakas pala niya. Nabigla ang mga nanonood sa galing niya. Naging seryoso si Yong at hinarap na siya ng buong lakas. Nagpatuloy ang kanilang laban habang malakas ang hiyawan ng mga tao sa paligid. Sa huli, nagtabla ang laban. Maya-maya, nagkita muli sina Xiaomi at Yong sa club. Inakala ni Xiaomi na baka nagsimula na itong magkagusto sa kanya. Kaya pagkatapos ng practice, nilapitan niya ito at may kumpiyansang inanyayahan na kumain ng tanghalian. Ngunit tumanggi si Yong at sinabing busy siya. Muli na naman itong umalis kasama ang matalik niyang kaibigan na babae. Nakaramdam ng inggit at inis si Xiaomi sa relasyon nilang dalawa. Dahil sa inis, tinanggal niya ang singsing at bumalik sa realidad. Kinabukasan, pumasok siya sa trabaho, ngunit sobrang pagod siya kaya nakatulog siya sa kanyang mesa. Nakita siya ni Park na natutulog at tahimik na pinagmamasdan mula sa malayo. Upang hindi siya magambala, pinatay niya ang ilaw para hindi siya magising. Pagkaraan ng ilang sandali, nagising si Xiaomi at nalaman na gusto siyang makita ng manager. Kinabahan siya dahil akala niya ay pagsasabihan siya dahil natulog siya sa trabaho. Ngunit sa halip, binigyan siya ng bakasyon. Ngayon lang nagkaroon ng bakasyon si Xiaomi sa buong buhay niya. Sa kauna-unahang pagkakataon, nagkaroon siya ng libreng oras. Sobrang saya niya kaya nagpasya siyang sulitin ang bawat sandali. Umuwi siya at inanyayahan ang kanyang kaibigan na kumain ng tanghalian. Ngunit maingat niyang itinago ang device ng programa upang walang makaalam ng kanyang lihim. Sa kanilang pag-uusap, tinanong ni Xiaomi ang kanyang kaibigan kung ano ang dapat gawin kapag may gusto siyang tao pero hindi siya pinapansin. Pinayuhan siya ng kaibigan na ipagpatuloy lang ang pagsisikap hanggang sa mahulog din ang loob nito sa kanya. Dahil sa payong iyon, nagpasya si Xiaomi na gawin iyon kay Yong. Pagkaalis ng kanyang kaibigan, muli niyang isinuot ang helmet at pumasok ulit sa programa. Ngayong beses, natagpuan ni Xiaomi ang sarili na nakaupo sa lecture hall kasama si Yang. Habang nakikinig ang lahat sa lecture, masayang nakatitig si Xiaomi sa kanya. Maya-maya, sinadya niyang umupo sa tabi nito, umaasang maakit ito sa kanyang ganda. Ngunit walang epekto kay Yang ang mga ginagawa niya. Sa halip, natawa pa ito sa kanyang ugali at sinabihan siyang tumahimik upang makapag-focus siya sa lecture. Nahiya si Xiaomi pero hindi pa rin siya sumuko. Pagkatapos ng klase, sinundan niya si Yang at nalaman niyang pupunta ito sa training para magsanay. Dumikit siya rito na parang langaw hanggang sa napabuntong hininga na lamang si Yang at pinayagan siyang sumama. Tinulungan pa niya itong magsuot ng training clothes. Dahil dito, natuwa si Xiaomi at inakala niyang nagtatagumpay na ang kanyang plano at nagsisimula na itong magkagusto sa kanya. Ngunit biglang sinabi ni Yang na gusto lamang nitong makipaglaban ulit sa kanya at talunin siya. Muli silang nagduel, ngunit sa pagkakataong ito ay mas bihasa na si Xiaomi sa martial arts. Sa gulat ng lahat, madali niya itong natalo. Nagulat si Yang at inamin ang kanyang pagkatalo. Pagkatapos ng training, nagtipon-tipon ang mga miyembro ng club upang magpalipas ng oras. Ngunit ang babaeng matalik na kaibigan Yang ay umupo sa tabi nito at nagsimulang pakainin siya habang ipinapakita ang sobrang atensyon na para bang sinasadya niyang asarin si Xiaomi. At gumana nga iyon. Nagselos at nagalit ng husto si Xiaomi. Halos gusto na niyang hilahin ang babae sa buhok, ngunit pinigilan niya ang sarili. Sa halip, nag-ipon siya ng lakas ng loob at lumapit kay Yang. Sa harap ng lahat, matapang niyang ipinagtapat ang kanyang nararamdaman at diretsahang sinabi na gusto niya ito. Nagulat ang lahat sa kanyang tapang at hinikayat pa siyang natanggapin siya. Ngunit mahinahon lamang itong sumagot na kakakilala pa lamang nila at wala pa itong nararamdaman. Akala ni Xiaomi ay tuluyan na siyang tinanggihan kaya labis siyang nadismaya. Nang umalis ang lahat, naglakad siya sa likod ni Yang hanggang sa mapansin siya nito at yayain siyang maglakad sa tabi nito. Biglang natuwa si Xiaomi at tinanong kung anong klaseng babae ang gusto nito. Medyo kinabahan si Yang at papasagot na sana nang biglang bumuhos ang ulan. Agad siyang tinakpan ni Xiaomi ng kanyang jacket upang protektahan siya. Magkasama silang tumakbo sa ulan habang tumatawa bago nagtago sa loob ng club upang patuyuin ang kanilang mga damit. Biglang lumapit si Yang sa kanya. Bumilis ang tibok ng puso ni Xiaomi dahil inakala niyang hahalikan siya nito. Ngunit napansin lamang pala ni Yang ang basang buhok niya at sinabihan siyang patuyuin iyon upang hindi siya sipunin. Pagkatapos, inamin Yang na gusto niya ang mga matatapang na babae tulad niya. Natuwa si Xiaomi sa narinig at nakaramdam siya ng pag-asa na baka balang araw ay mahulog din ang loob nito sa kanya.
Pagkaraan ng ilang sandali, tinanggal niya ang singsing at bumalik sa realidad upang magtrabaho. Ngunit buong araw niyang iniisip si Yang na para bang nakikita niya ito kahit saan siya tumingin. Habang pauwi siya, bigla niyang naisip na silipin ang Instagram ng kanyang dating boyfriend upang malaman kung kumusta na ito. Ngunit laking gulat niya nang makita na engaged na ito at may mga larawan kasama ang fiancé. Nasaktan si Xiaomi dahil napagtanto niyang mahal pa rin niya ito. Nang ma-realize niyang wala na talagang pag-asa na magkabalikan sila, tuluyan na niya itong binlock. Pagdating sa bahay, hindi siya makatulog dahil sa lungkot at walang tigil na pag-isip. Para malibang ang sarili, nagpasya siyang pumasok muli sa programa. Sa pagkakataong ito, natagpuan niya ang sarili sa library kung saan nag-aaral si Yang. Tahimik niya itong pinagmamasdan mula sa malayo habang sa kanyang imahinasyon ay parang may mga pusong lumilipad at mga paru-parong kumakaway. Napansin siya ni Yang. Nang matapos itong mag-aral, lumapit ito sa kanya at inanyayahan siyang kumain. Masaya namang pumayag si Xiaomi. Pumunta sila sa isang restaurant kung saan in-order ni Yang ang mga paborito niyang pagkain at binilhan pa siya ng dessert. Pagkatapos ay bumalik sila sa club upang magsanay muli ng magkasama. Masaya nilang ginugol ang oras sa pagsasanay ng fencing at unti-unti silang naging mas malapit sa isa't isa. Sa huli, napagtanto ni Xiaomi na tunay na siyang nahulog kay Yang. Isang araw, nag-organisa ng field trip ang universidad. Napansin niyang natulala si Xiaomi, kaya umupo siya sa tabi nito upang pasayahin siya. Siniguro niyang nandyan siya para sa kanya at hinayaan siyang isandal ang ulo sa kanyang balikat. Dahil sa pakiramdam ng kaligtasan at ginhawa, nakatulog si Xiaomi sa buong biyahe. Pagdating nila sa kanilang destinasyon, dinala siya niyang sa isang mataas na bahagi ng kagubatan kung saan magkasama nilang pinanood ang pagsikat ng araw. Habang hawak ang kamay ni Xiaomi, inamin niyang na gusto niya siya. Labis ang kaligayahan na naramdaman ni Xiaomi. Sa wakas, nagawa niyang mahulog si Yang sa kanya. Ngunit kasabay nito ay napagtanto niyang malapit nang matapos ang yugto ng programa. Nagpasalamat siya sa lahat ng nangyari at nagsimulang magpaalam. Nalilito si Yang at hiniling na manatili siya. Lumapit ito upang yakapin siya, ngunit sa mismong sandaling iyon, nagyelo na naman ang lahat sa paligid. Bumalik si Xiaomi sa realidad, galit at umiyak. Matagal na niyang hinintay ang sandaling iyon. Ngayon, puno ng lungkot at sakit ang kanyang puso. Ngunit sa kabila ng lahat, binigyan niya ang programa ng perpektong 10 out of 10 dahil tunay niyang naramdaman ang mga emosyong matagal na niyang hinahanap. Gayunpaman, nagpasya siyang hindi na ito ulitin. Naging masyadong komplikado at magulo ang kanyang nararamdaman para maintindihan. Kinabukasan, pumunta siya sa kumpanya na determinadong kalimutan ang lahat. Ngunit bigla siyang binigla ng manager nang sabihin nitong kailangan nilang magtrabaho ni Park ng magkasama. Nagulat si Xiaomi dahil halos hindi niya ito matiis. Sinubukan niyang iwasan ang sitwasyon, ngunit wala siyang nagawa. Nang gabing iyon, hinintay siya ni Park sa labas ng kumpanya upang sabay silang maglakad pauwi. Sinubukan nitong maging mabait at friendly, umaasang mas magiging malapit sila. Ngunit ang isip ni Xiaomi ay puno pa rin ng alaala ni Yang. Sa huli, humingi siya ng paumanhin, iniwan si Park at tahimik na umuwi. Nang gabing iyon, tumawag ang kaibigan ni Xiaomi at sinabing inayos nito ang isang blind date para sa kanya. Noong una ay balak niyang tumanggi, ngunit nagbago ang isip niya. Sa isip niya, may karanasan na rin naman siya sa relasyon dahil sa programa. Kaya sinuot niya ang pinakamagandang damit niya at pumunta upang makipagkita sa lalaki. Pagkakita pa lang sa kanya, agad nang humanga ang binata sa kanyang ganda. Umupo ito sa tabi niya, binigyan siya ng maraming atensyon, at naging komportable silang mag-usap. Nang matapos ang gabi, nag-alok ang lalaki na ihatid siya at tinanong kung maaari silang magkita muli, silang dalawa lang. Kinabahan si Xiaomi at hindi niya alam kung ano ang isasagot. Nahiya ang lalaki at napagtanto nitong baka nagmadali siya. Kaya humingi ito ng tawad at nagpaalam na lamang. Nalungkot si Xiaomi dahil pakiramdam niya ay nasayang ang isang magandang pagkakataon. Mag-isa siyang nag-inom upang makalimot. Maya-maya, nahilo siya at nagsimulang mag-hallucinate. Habang naghahanda siyang umalis, akala niya ay may tumatawag sa kanya mula sa malayo, si Yong. Biglang lumiwanag ang mukha ni Xiaomi at tumakbo siya papunta sa direksyong iyon. Ngunit paglapit niya, napagtanto niyang isa lamang pala itong patalastas. Nahiya siya at hindi na kinaya ang pagkadismaya. Dahil dito, nagpasya siyang i-renew ang subscription niya sa programa. Pagdating sa bahay, agad niyang inactivate ang device. Walang pag-aatubili niyang isinuot ang helmet at ipinikit ang mga mata. Nang magmulat siya, natuklasan niyang isa siyang flight attendant. Maya-maya, may lumapit sa kanya na isang gwapong dayuhang lalaki na may makulay na mga mata. Akala agad ni Xiaomi na ito ang lalaking dapat niyang i-date sa pagkakataong iyon at umasa siyang muli siyang suswertehin. Ngunit biglang nagbago ang sitwasyon. Kinidnap siya ng lalaki at tinutukan ng baril. Doon niya nalaman na ito pala ang pinuno ng isang mapanganib na gang na ng hijack ng eroplano. Natakot si Xiaomi at akala niya ay katapusan na niya. Buti na lamang at may pulis pala sa loob ng eroplano na agad umatake sa mga kriminal. Nagkaroon ng matinding laban sa loob ng eroplano hanggang sa matalo ng opisyal ang mga miyembro ng gang at mailigtas si Xiaomi. Matapos ang panganib, lumapit ang pulis upang tiyakin na ligtas siya. Doon napagtanto ni Xiaomi na ito pala ang lalaking dapat niyang makilala sa kwento. Ngunit dahil ayaw niya ng aksyon at panganib, magalang siyang nagpaalam. Ang magandang araw po, sabi niya nang medyo nahihiya. Pagkatapos, tinanggal niya ang singsing at lumabas sa senaryo. Agad siyang pumasok sa panibagong kwento. Ngayon naman, isa siyang nurse at ang lalaking dapat niyang makilala ay isang gwapong doktor. Tinulungan niya itong iligtas ang buhay ng isang pasyente.
Pagkatapos ng operasyon, nagpasalamat ang doktor at agad na nahulog sa kanya. Nag-confess ito ng nararamdaman at hiniling na magsimula sila ng relasyon. Sa una ay nag-enjoy si Xiaomi sa romantikong atmosphere, ngunit nang magsimula siyang maboard, nagpaalam na lamang siya at umalis. Mula noon, sunod-sunod na siyang pumasok sa iba't ibang relasyon sa loob ng programa, desperadong sinusubukang kalimutan si Yong. Nakadate niya ang napakaraming lalaki, mga atletang sporty, mga hukom, at marami pang iba. May pagkakataon pa nga na naging sikat siyang artista na nahulog sa sarili niyang bodyguard. Para bang nagpapalit lang siya ng damit sa pagpapalit ng mga lalaki. Kahit mga idolo ay hindi nakaligtas sa kanya, nakipag-date siya sa isa at nakaranas ng panibagong love story. Dahil dito, mas marami na siyang oras na ginugugol sa loob ng programa at unti-unting napapabayaan ang tunay niyang trabaho. Nang bumalik siya sa kumpanya, galit na galit ang manager dahil madalas na siyang late. Pinagalitan siya nito ng mabigat at binalaan na kapag nangyari pa ulit iyon, matatanggal siya sa trabaho. Nasaktan si Xiaomi at humingi ng tawad bago umuwi ng pagod. Ngunit kahit ganoon, hindi pa rin niya mapigilan ang sarili. Isinuot niya muli ang helmet, umaasang baka makita niya ulit si Yong. At sa pagkakataong iyon, tila natupad ang hiling ng kanyang puso. Nakilala niya si Yong sa pangatlong pagkakataon, ngayon ay graduate na siya ng universidad. Nang makita siya, masaya itong ngumiti at sinabi na mahal pa rin siya. Hindi mapigilan ni Xiaomi ang kanyang tuwa, kaya nagpa siya siyang manatili sa kanya. Magkasama silang naupo sa isang restaurant at tinanong siya ni Yong kung nasaan siya noon. Sinabi ni Xiaomi na naging abala siya sa trabaho at ibinigay pa ang kanyang business card. Sinabi naman ni Yong na matagal na niya itong nami-miss at hiniling ang kanyang numero. Pagkatapos kumain, inihatid siya ni Yong pauwi at nagpaalam. Tuwang-tuwa si Xiaomi dahil muli niyang nakita si Yong. Tinanggal niya ang singsing at bumalik sa realidad, ngunit biglang tumunog ang kanyang telepono. Si Yong ang tumatawag. Lubos na nalito si Xiaomi dahil hindi niya maintindihan kung paano yon nangyari. Agad niyang binasa ang instructions ng programa at nalaman niyang may bagong feature ito kung saan maaaring makipag-usap sa mga character kahit nasa labas na ng simulation. Namangha siya sa natuklasan at nagpa siya siyang makipagkita kay Yong, pareho sa loob ng programa at sa totoong buhay. Buong gabi silang nag-usap ng masaya. Kinabukasan, may meeting siya sa trabaho kung saan naghihintay si Park. Inanyayahan siya nitong mag-lunch upang pag-usapan ang tungkol sa trabaho. Ayaw sana ni Xiaomi, ngunit pumayag na rin siya kahit naiinis pa rin siya rito. Habang nakaupo kasama si Park, halos wala siyang pakialam sa mga sinasabi nito. Iba ang laman ng isip niya, gusto niyang makita si Yong. Palihim pa nga siyang nagpapadala ng mensahe sa kanya. Pagkatapos ng meeting, nagmadali siyang umuwi at muling pumasok sa programa. Muli niyang nakilala si Yong at magkasama silang pumunta sa sinehan upang manood ng horror movie. Habang nanonood sila, maalaga si Yong, pinapakain pa siya ng popcorn gamit ang sariling kamay. Masaya si Xiaomi sa atensyon na natatanggap niya. Pagkatapos ng pelikula, dinala siya ni Yong sa tuktok ng isang mataas na tour upang manood ng mga bituin. Binilhan siya nito ng paborito niyang ice cream at pabulong na nagsabi ng mga romantikong salita, mga salitang matagal ng pangarap marinig ni Xiaomi. Lumipas ang mga araw habang patuloy na nagde-date sina Xiaomi at Yong at unti-unti silang lalong nagiging malapit sa isa't isa. Naging tunay na masaya si Xiaomi at napagtanto niyang nahulog na siya kay Yong. Para sa kanya, ito na ang gantimpala sa lahat ng pinagdaanan niya noon hanggang sa makalimutan niyang isa lamang pala itong program character. Pagbalik niya sa realidad, nadatnan niyang umiiyak ng husto ang kanyang kaibigan dahil iniwan ito ng boyfriend. Naawa si Xiaomi at sinubukan niya itong aliwin. Naisip niyang ikwento ang tungkol sa programa, ngunit natakot siyang baka pagtawanan lamang siya ng kaibigan niya. Kinabukasan, sumama si Xiaomi sa company camp kasama ang mga katrabaho niya. Nandoon din si Park. Dahil hindi pa rin niya gusto ang ugali nito, hinamon niya ito sa isang trivia contest. Sinagot niya ang maraming tanong upang talunin si Park, ngunit mas matalino pala ito at sa huli ay nanalo pa rin. Naiinis si Xiaomi kaya naglakad siya mag-isa papunta sa lawa. Sa kasamaang palad, nadulas siya at nahulog ang phone niya sa malamig na tubig. Sinubukan ng manager na kunin ito, ngunit hindi niya kinaya dahil sobrang lamig ng tubig. Nang halos mawalan na ng pag-asa si Xiaomi, dumating si Park. Walang pag-aatubili, tumalon ito sa tubig at nakuha ang phone sa huling sandali. Hinangaan ng lahat ang tapang niya. Nang gabing iyon, bumalik sila sa kampo upang magpahinga. Ngunit hindi makatulog si Xiaomi kaya naglakad-lakad siya sa paligid. Doon niya nakita si Park na nakaupo kasama ang isa nilang babaeng katrabaho. Inakala ni Xiaomi na may lihim silang relasyon, kaya dahil sa hindi siya komportable, nagpa siya siyang lumayo sa kanya. Kinabukasan, naghanda na siyang umalis. Ngunit napilitan siyang sumakay sa kotse kasama si Park dahil pinilit nitong ihatid siya pauwi. Nagulat si Xiaomi sa kabaitan nito at nagpasalamat siya. Ngunit bago pa siya makababa ng kotse, biglang inamin ni Park na gusto niya siya. Natigilan si Xiaomi. Hindi niya inaasahan yon, lalo na't palagi itong mayabang sa kanya. Dahil hindi siya makasagot, nagpaalam na lamang siya at umalis. Akala ni Xiaomi ay niloloko lamang siya ni Park, lalo na nang maalala niyang nakita niya itong kasama ang katrabaho nila noong nakaraang gabi. Kinabukasan, binalaan niya ang babaeng katrabaho na mag-ingat kay Park. Ngunit nagulat siya nang sumagot ito, umamin ako sa kanya ng nararamdaman ko at tinanggihan niya ako. Doon napagtanto ni Xiaomi na mali pala ang kanyang pagkakaintindi sa sitwasyon at baka hindi niya ito pinag-isipan ng mabuti. Dahil dito, lalo siyang nalito sa kanyang nararamdaman. Simula noon, iniiwasan na ni Xiaomi si Park sa trabaho. Tuwing nakikita niya ito, agad siyang lumalayo.
Napansin ni Park ang kakaibang kilos niya at sa wakas ay hinarap siya nito. Tinanong siya kung tinanggihan ba niya talaga ang nararamdaman nito. Kinabahan si Xiaomi at humingi ng oras upang makapag-isip. Nang gabing iyon, pumasok muli siya sa programa upang makita si Yong, umaasang maihahambing niya ang nararamdaman niya para sa dalawang lalaki. Lumabas silang magkasama at nagpunta sa ice skating rink. Masaya silang dumudula sa nagyelong ibabaw habang nagtatawanan. Napakasaya ng oras na magkasama sila at naramdaman ni Xiaomi na tila totoo ang kanyang nararamdaman para kay Yong. Sa sandaling iyon, naisip niyang gusto niyang manatili sa tabi nito magpakailanman. Kinabukasan, pumunta siya sa salon kasama ang kanyang kaibigan. Habang naroon, narinig niya ang ibang babae na nag-uusap tungkol sa programa, lalo na tungkol kay Yong. Sinasabi nilang mabait ito at napakaalaga sa kanila. Nanigas si Xiaomi. Bigla niyang napagtanto na ganoon si Yong sa lahat ng babaeng gumagamit ng programa. Parang nadurog ang kanyang puso. Akala niya ay espesyal siya para dito. Pag-uwi niya, agad siyang pumasok muli sa programa upang makita si Yong. Masaya siyang sinalubong nito na may dalang bulaklak, sinasabing mahal siya nito at nais niyang manatili sa tabi niya magpakailanman. Lumapit si Yong upang yakapin siya. Ngunit mahinahon siyang pinigilan ni Xiaomi at sinabi ang totoo. Pasensya na pero hindi kita mahal. Ipinaliwanag niya na alam na niyang nakaprograma lamang si Yong upang kumilos ng ganoon. Nagpasalamat siya sa lahat ng ginawa nito para sa kanya at nagpaalam. Pagkatapos, tinanggal niya ang singsing at bumalik sa realidad. Determinadong magpatuloy sa tunay na buhay, nagpasya si Xiaomi na tuluyan ng i-delete ang programa. Ngunit bago niya ito magawa, biglang lumitaw sa harap niya ang robotic na babae ng sistema at sinubukan siyang kumbinsihin na huwag itong gawin. Isang tanong lamang ang itinanong ni Xiaomi sa robotic na babae ng sistema. Gusto niyang malaman kung ilang babae ang kadate ni Yong bukod sa kanya. Nag-atubili muna ang babae bago sumagot. Ipinaliwanag niya na si Yong ang pinakasikat na karakter sa buong programa at sa kasalukuyan ay may 12,000 users na siyang kadate. Sandali itong tumigil bago muling nagsalita at idinagdag na may 2 pang bagong sumali. Gulat na gulat si Xiaomi sa narinig. Ngunit matatag siyang sumagot na wala siyang pakialam sa bilang ng mga babaeng iyon. Para sa kanya, gusto niya ng boyfriend na para sa kanya lamang. Kung hindi iyon posible, ay de-delete na lang niya ang programa. Dahil sa sinabi niya, nag-alok ng solusyon ang sistema. Ipinaliwanag ng robotic na babae na maaari silang lumikha ng isang espesyal na karakter na para lamang kay Xiaomi. Ang kailangan lamang niyang gawin ay isulat ang eksaktong katangian ng lalaking pinapangarap niya. Nagustuhan ni Xiaomi ang ideyang iyon at pumayag siya. Pagdating niya sa bahay, matagal siyang nag-isip bago isinulat ang mga katangian ng kanyang dream man, matangkad, malapad ang balikat, guwapo, maputi, nakakatawa, at kaakit-akit. Matapos niyang isulat ang lahat ng iyon, nakatulog siya dahil sa sobrang pagod. Kinabukasan, nagising si Xiaomi na sabik na pumasok muli sa programa. Sa wakas, makikilala na niya ang lalaking pinapangarap niya. Ngunit nang lumitaw siya sa loob ng simulation, bigla siyang nanigas. Ang lalaking nakatayo sa harap niya ay kamukha ng kanyang katrabaho na si Park, ang kaibahan lamang ay pula ang buhok nito. Natakot si Xiaomi. Hindi niya kayang makipag-date sa isang taong kamukha ng lalaking matagal na niyang iniiwasan. Agad niyang tinanggal ang singsing at bumalik sa sistema upang harapin ang robotic na babae. Sinabi niyang tila may mali dahil ang inilalarawan niya ay ang lalaking pinapangarap niya, hindi ang taong ayaw niya. Nakiusap siyang baguhin ito, ngunit kalmado lamang ang sagot ng sistema. Ipinaliwanag ng robotic na babae na ang karakter na nilikha ay eksaktong tumutugma sa lahat ng katangiang hiniling niya. Hiniling ng robotic na babae na bigyan ni Xiaomi ng isa pang pagkakataon, ngunit nabigo na siya kaya tuluyan siyang umalis sa programa. Kinabukasan, pumasok siya sa trabaho. Habang papasok sa elevator, nakasalubong niya si Park. Bigla siyang kinabahan habang nakatingin dito. Lihim niyang pinag-aralan ang mukha nito at napagtanto niyang parang ito nga ang lalaking inilarawan niya bilang kanyang dream man. Habang nasa meeting sila, hindi niya maiwasang patuloy itong pagmasdan. Napansin ni Park ang kakaibang kilos niya at tinanong kung may problema ba. Nagkunwari si Xiaomi na pagod lamang siya, ngunit sa loob-loob niya ay nagpasya siyang bigyan ang sarili ng pagkakataong mas maintindihan siya. Kaya pagdating sa bahay, muli niyang isinuot ang helmet at pumasok sa programa. Sa pagkakataong iyon, nakilala niya ang bersyon ni Park sa loob ng simulation. Ngunit nang makita niya ito, nagulat siya. Ibang-iba ang ugali nito kumpara sa kasamahan niya sa trabaho. Ang Park na ito ay malambing, mainit at may nakakaaliw na personalidad. Magaan at natural ang humor nito, yung tipong nakakapagpaginhawa sa sinumang kasama niya. Habang nag-uusap sila, napansin ni Park na nasira ang kotse ni Xiaomi. Walang pag-aatubili, nag-alok itong tumulong. Sa halip na hayaan siyang mahirapan, itinuro nito ang motorsiklo at sinabihan siyang sumakay. Sandali lang, umalingaw-ngaw ang tunog ng makina at mabilis silang tumakbo sa kalsada. Humahampas ang hangin habang nakayakap si Xiaomi sa likod nito at mabilis ang tibok ng puso niya. Kakaiba ang pakiramdam, sa halip na matakot, naramdaman niya ang kakaibang seguridad. Parang walang makakapinsala sa kanya habang nasa likod siya nito. Maya-maya, dumating sila sa isang maaliwalas na cafe. Umorder si Park ng paboritong inumin ni Xiaomi nang hindi na nagtatanong. Ang simpleng kilos na yon ay agad na tumunaw sa puso ni Xiaomi. Napangiti siya ng malawak at napagtanto kung gaano ito kasweet at romantiko, malayong malayo sa mayabang niyang katrabaho. Nang gabing iyon, inalok siya ni Park na doon muna magpalipas ng gabi. Ibinigay pa nito ang sariling kwarto para makapagpahinga siya habang siya naman ay matutulog sa sofa. Nagluto pa ito ng pagkain para sa kanya.
Tahimik siyang pinagmamasdan ni Xiaomi habang nagluluto ito sa kusina, namamangha sa kabaitan nito. Habang kumakain sila, nagpasalamat siya ng buong puso at nagtanong tungkol sa trabaho nito. Mahinahon na sumagot si Park na isa siyang pintor. Nagulat si Xiaomi sa pinakakasiya siyang paraan. Matagal na niyang pinapangarap makasama ang isang artista, isang taong malikhain, madamdamin at naiba. Unti-unti, nagsimula siyang magustuhan ito ng higit pa. Kinabukasan, napansin ni Park na tila naiinip si Xiaomi. Bigla niya itong inanyayahang maglakbay. Nang walang pag-aalinlangan, dinala niya ito sa dalampasigan. Walang hanggan ang karagatan at marahang bumabagsak ang mga alon sa buhangin. Tumakbo si Park papunta sa tubig at hinimok si Xiaomi na sumunod. Tinuruan niya itong sumakay sa mga alon habang nagtatawanan sila. Noong una ay nahirapan si Xiaomi, ngunit sa tulong ni Park, unti-unti siyang natuto. Pagkatapos nilang lumangoy, naglakad silang dalawa sa kalapit na kagubatan. Sumisilip ang sikat ng araw sa pagitan ng mga puno habang naglalakad sila. Ngunit maya-maya ay napagtanto nilang mali ang landas na tinahak nila. Nawala sila. Biglang may narinig si Xiaomi na kakaibang ingay mula sa mga palumpong. Nanlaki ang kanyang mga mata sa takot at agad niyang ipinikit ang mga ito, iniisip na may mapanganib na hayop na lalabas. Ngunit nang muling buksan niya ang mga mata, isang maliit na tuta lamang pala yon. Napatawa ng malakas si Park sa reaksyon niya. Kumaway ng buntot ang tuta nang walang mali siya at nahiya si Xiaomi. Dahan-dahang hinawakan ni Park ang kamay niya at sinabi na nandito lamang siya. Nangako siyang poprotektahan siya sa anumang mangyari. Ang mga salitang iyon ay nagpakilig sa puso ni Xiaomi. Paglabas niya sa programa, may kakaibang nangyari. Biglang tumibok ng 3 beses ang heart monitor niya. Sa sandaling iyon, napagtanto ni Xiaomi ang katotohanan, tuluyan na siyang nahulog kay Park. Kinabukasan, bumalik siya sa kumpanya. Habang papasok siya sa elevator, muli niyang nakasalubong si Park. Bumilis ang tibok ng puso niya at kinabahan siya. Pinilit niyang kontrolin ang kanyang damdamin upang hindi ito mahalata. Determinado siyang protektahan ang sarili, kaya nagpasya siyang iwasan ito at lumayo. Ngunit tila may ibang plano ang tadhana. Bigla siyang tinawag ng manager at sinabihan silang dalawa ni Park na pupunta sa isang festival bilang kinatawan ng kumpanya. Natigilan si Xiaomi. Ang ideya na makasama siyang muli ay lalo lamang nagpapakaba sa kanya. Sinubukan niyang tumanggi at naghanap pa ng dahilan, ngunit sa huli ay napilitan siyang pumayag. Nang gabing iyon, lumabas si Xiaomi kasama ang kanyang kaibigan at ikinuwento ang lahat ng nangyari. Ipinaliwanag niya na minsang nag-confess sa kanya si Park, ngunit tinanggihan niya ito. Nang ipakita niya ang litrato ni Park, agad namang humanga ang kanyang kaibigan. Ang gwapo niya, bulalas nito. Pagkatapos ay pabiro nitong sinabi na kung ayaw ni Xiaomi, siya na lang ang kukuha sa lalaki. Pagkarinig ni Xiaomi noon, bigla siyang nakaramdam ng selos. Agad niyang sinaway ang kaibigan at sinabihang magbehave bago pa siya magalit. Kinabukasan, muli silang nagkita ni Park sa trabaho at magkasama silang bumiyahe papunta sa festival. Dumalo sila sa award ceremony, ngunit nagalit ang author na kinakatawan nila nang makatanggap ito ng second place sa halip na first. Galit na galit ang author at biglang lumabas ng venue. Hinabol siya ni Xiaomi, sinusubukang kumbinsihin itong bumalik. Ngunit tumanggi ang author at sa galit ay itinulak si Xiaomi. Natisod pa atras si Xiaomi at muntik nang mahulog, ngunit agad siyang naabutan ni Park. Sandali silang natigilan habang nakatitig sa mata ng isa't isa. Puno ng hindi masabing damdamin ang kanilang mga tingin. Sa sandaling iyon, biglang napagtanto ni Xiaomi kung gaano siya kalapit dito. Nahiya siya, kaya agad siyang humingi ng tawad at lumayo. Pagkatapos noon, pumasok sila sa isang cafe upang magdiwang. Ngunit nang makita ni Xiaomi ang ibang babae sa tabi ni Park, bigla niyang naramdaman ang matinding selos. Walang imik, umalis na lamang siya. Pumunta siya sa ibang lugar at nag-inuman mag-isa, sinusubukang kalimutan si Park. Ngunit mabilis siyang nalasing at maya-maya ay nagsimula na siyang mag-hallucinate. Biglang sumulpot si Park sa harap niya. Nagniningning ang mukha ni Xiaomi sa tuwa dahil inakala niyang nasa loob na naman siya ng programa. Ngumiti siya ng malambing at marahang hinawakan ang mukha nito. Miss na miss kita, bulong niya. Nasaan ka ba? Ngunit nang marinig niya ang boses nito, bigla siyang natauhan. Ang nasa harap niya ay ang tunay niyang katrabaho, si Park. Nahiya siya sa ginawa at agad niyang inalis ang kamay niya habang paulit-ulit na humihingi ng tawad. Nagkunwari siyang nananaginip lamang. Samantala, may naalala si Park. Bumalik sa isip niya ang unang araw na nakita niya si Xiaomi sa kumpanya. Doon pa lamang ay nahulog na siya rito. Mula noon, tahimik lang niya itong pinagmamasdan mula sa malayo. Araw-araw siyang naghihintay sa elevator para lamang makasabay ito. Ang mga pagkikita nila na tila nagkataon lamang ay hindi pala talaga aksidente. Gusto niyang mapalapit dito, ngunit natatakot siyang aminin ang tunay niyang nararamdaman, baka tanggihan lamang siya. Pagkatapos mag-isip, inihatid ni Park si Xiaomi pabalik sa hotel. Siniguro niyang ligtas itong nakarating sa kwarto bago siya nagpaalam at umalis. Nang gabing iyon, habang nakahiga sa kama, may mabigat na iniisip si Park. Alam niyang hindi siya mahal ni Xiaomi, kaya nagpasya siyang sumuko at lumayo na lamang kaysa pilitin pa ang sarili. Kinabukasan, umuwi si Xiaomi at tiningnan ang mga larawan mula sa festival. Nakita niya ang larawan ni Park at sandaling napatigil. Napagtanto niya kung gaano ito kagwapo. Pinag-aralan niya ang mga katangian nito at inamin sa sarili na talagang kaakit-akit ito. Dahil dito, bigla siyang nagpasyang bumalik sa programa upang makita ang karakter na kahawig nito. Isinuot niya ang headset at bumalik sa virtual na mundo. Doon, nakita niya ang karakter na iyon na nakaupo mag-isa sa dalampasigan.
Ikinuwento nito ang kanyang pagmamahal sa paglalakbay at ang balak na maglakbay sa buong mundo. Pagkatapos, inanyayahan siya nitong sumama. Natigilan si Xiaomi. Naisip niya kung ano kaya ang magiging buhay niya kung kasama niya ito, marahil ay maglalakbay sila ng magkasama magpakailanman, mamumuhay ng masaya, at baka balang araw ay pakasalan pa siya nito. Ngunit bigla niyang naalala si Park, ang kanyang kasamahan sa trabaho. Parang nakita niya ang mukha nito sa harap niya. Ang isiping iyon ang nagbalik sa kanya sa realidad. Bakit ako may in love sa loob ng programa, bulong niya sa sarili, kung pwede naman akong umibig sa totoong buhay. Nalito at nabigla, tinanggal ni Xiaomi ang singsing at bumalik sa realidad, determinadong pag-isipan ng mabuti ang kanyang nararamdaman. Kinabukasan sa trabaho, nilapitan niya si Park upang kausapin ito, ngunit binaliwala lamang siya nito. Kahit pagkatapos ng meeting, ayaw pa rin siyang ihatid pauwi. Nalilito at nasaktan si Xiaomi, ngunit naalala niya na siya naman ang tumanggi dito noon. Sinubukan niyang kumilos ng kumpiyansa at dumaan ng matapang, ngunit bigla siyang bumangga sa salaming pintuan. Malakas ang pagkakauntog ng ulo niya. Nahiya at nasaktan, nagmadali siyang pumunta sa banyo upang tingnan ang sarili sa salamin. Namamaga na ang noo niya at nagpanik siya na baka pagtawanan siya ni Park. Kaya lumabas siya sa likurang pinto at tumakas kasama ang kaibigan niya. Pagdating nila sa bahay, natawa ng malakas ang kaibigan niya nang makita ang namamagang ulo niya. Sa huli, iminungkahi nito na magsuot na lamang siya ng wig upang maitago ang pinsala. Kahit nag-atubili, pumayag si Xiaomi. Kinabukasan, dumating siya sa trabaho na may bagong hairstyle. Inakala ng mga katrabaho niya na nagpagupit lamang siya at pinuri nila ang kanyang hitsura. Ngunit nang makita siya ni Park, agad nitong naintindihan ang nangyari. Siya lamang ang nakakaalam na nasugatan ang ulo ni Xiaomi. Lihim siyang natawa ngunit itinago niya ang totoo upang hindi siya mapahiya. Nang gabing yon, nag-overtime sila sa opisina. Napansin ni Park na nanginginig si Xiaomi sa lamig. Walang sabi-sabi, gumawa siya ng mainit na inumin at binuksan ang heater. Naantig si Xiaomi sa kabaitan niya. Nagpasalamat siya at inanyayahan siyang umupo sa tabi niya upang magpainit din. Matagal silang nag-usap at habang tumatagal ay lalo silang nagiging malapit habang mas nakikilala ang isa't isa. Pagkatapos magtrabaho, sabay silang sumakay ng elevator. Nang magpaalam na si Xiaomi at umalis, napansin ni Park na naiwan niya ang kanyang kwintas. Nagpa siya itong itago muna yon. Pagdating sa bahay, nakatanggap si Xiaomi ng video message mula sa Park sa loob ng programa. Sa video, sinabi nitong miss na miss siya at hiniling na bumalik siya. Naantig si Xiaomi sa mga salita nito, ngunit tumanggi siyang mag-log in muli dahil natatakot siyang ma-attach. Kinabukasan, nalaman ni Xiaomi na bumaba sa ikalawang pwesto ang nobela. Nainis ang manager at inutusan siyang makipagkita sa may akda upang mapabuti ang sitwasyon. Napilitan si Xiaomi na bisitahin ang bahay ng may akda. Doon, nakita niyang nalulungkot ito at hindi makapagsulat. Determinado siyang tumulong, kaya nagpa siya si Xiaomi na ilabas ito upang mapasaya. Magkasama silang pumunta sa restaurant at nagkataon na nandoon din si Park. Upang tumulong, inanyayahan niya silang dalawa na mag-lunch. Habang kumakain sila, maingat niyang pinipili ang mga pagkain gusto ng babae. Nang makita ni Xiaomi ang maalalahanin niyang ugali, nagulat siya at nagsimulang magbago ang tingin niya kay Park. Sa pagtatapos ng araw, naglakad si Xiaomi kasama si Park. Pinagsisihan niya ang pagtanggi sa kanya noon at nagpa siya siyang ayusin ang pagkakamali niya. Nag-ipon siya ng lakas ng loob at sinabi sa kanya na wala siyang kadate. Nagulat si Park sa narinig. Nakita niya ang pagkakataon, kaya lumapit siya ng kaunti at pabirong tinanong kung maaari na ba siyang lumampas sa hangganan at magsimula ng relasyon sa kanya. Kinabahan si Xiaomi at nag-isip kung ano ang gagawin. Ngunit sa halip na sumagot, binago niya ang usapan at inanyayahan siya sa bahay niya para mag-dinner kasama ang kanyang mga kaibigan. Doon, may natuklasan si Xiaomi na nakakagulat. Mahilig palang magpinta si Park tulad ng karakter sa loob ng programa. Hindi siya makapaniwala na hindi niya yon napansin noon. Pagkatapos ng dinner, sobrang pagod na si Park at aksidenteng nakatulog. Nakita ni Xiaomi ang pagkakataon kaya tahimik siyang lumapit sa kanya. Pinag-aralan niya ng mabuti ang mukha nito, sinusubukang isaulo ang bawat detalye. Ngunit biglang nagmulat si Park ng mga mata. Akala niya may sakit si Xiaomi, kaya marahan niyang ipinatong ang kamay sa mukha nito upang tingnan kung ayos lang siya. Sa sandaling iyon, biglang bumilis ng husto ang tibok ng puso ni Xiaomi. Kinabukasan, maaga siyang nagising at tumakbo upang mag-ehersisyo, ngunit hindi niya maalis sa isip si Park. Parang nakikita niya ito kahit saan siya tumingin. Minsan pa nga ay napasigaw siya sa gitna ng kalsada. Pagdating sa opisina, sinubukan niyang sumakay sa elevator ngunit puno na ito. Habang papalayo siya, napansin siya ni Park at naghintay na lamang sa kanya. Naantig si Xiaomi sa ginawa nito. Sa isip niya, na-imagine pa niyang nakasuot siya ng puting wedding dress habang nakatayo sa tabi nito. Kinabahan siya sa sariling iniisip kaya tumakbo siya papunta sa desk niya upang kumalma. Ngunit sinundan siya ni Park. Bigla itong lumapit at tumingin ng diretsyo sa kanyang mga mata. Kinabahan si Xiaomi at inakala niyang hahalikan na siya nito. Ngunit ang totoo, kinuha lamang pala ni Park ang libro sa likod niya at natawa. Pagkatapos, iniabot niya sa kanya ang paborito nitong kape at sinabi na bagay pala sa kanya ang wig. Para bang natunaw si Xiaomi sa tingin nito. Pakiramdam niya ay may mga pusong lumilipad sa paligid niya. Buong araw siyang namumula sa paraan ng pagtingin nito. Pagkatapos ng trabaho, mabilis siyang umalis. Ngunit tinawag siya ni Park at ibinalik ang kanyang kwintas, siya pala ang nakakita nito. Nagulat si Xiaomi dahil hindi niya yon napansin. Taos puso siyang nagpasalamat.
Nang gabing iyon, hindi siya makatulog dahil sa kakaisip kay Park. Habang nakahiga siya, may natanggap siyang text mula dito, "Good night." Ngumiti si Xiaomi at halos akala niya ay nananaginip lamang siya. Kinabukasan, maaga siyang nagising at inayos ang sarili. Nag-makeup pa siya upang mapansin siya ni Park. Pagdating niya sa trabaho na may kumpiyansa, nagulat ang kanyang mga katrabaho. Ngayon lamang nila siya nakitang ganoon kaayos. Agad nilang hinala na may kadate siya sa kumpanya. Itinanggi iyon ni Xiaomi at agad niyang binago ang usapan. Nang gabing iyon, muli siyang nag-overtime sa trabaho. Ngunit nagulat siya nang makita si Park na naghihintay sa labas upang ihatid siya. Habang naglalakad silang dalawa, sinabi ni Park na maganda raw siya ngayon. Namula si Xiaomi at agad na sumakay sa bus upang makatakas bago pa siya lalo pang kabahan sa harap nito. Ngunit napagtanto niyang papunta pala ang bus sa isang malayong lungsod. Kinabahan siya at nagmakaawa sa driver na pababain siya. Samantala, natuklasan ng kaibigan ni Xiaomi ang device ng Boyfriend on Demand program at sinubukan niya itong gamitin upang makalimutan ang sarili niyang heartbreak. Sa loob ng programa, nakilala niya ang isang gwapong singer na tumugtog ng piano para sa kanya. Pagbalik niya sa realidad, namangha siya sa karanasan at nagpasya siyang bilhin ang programa. Hindi nagtagal, na-addict na siya sa paggamit nito upang punan ang emosyonal na kahungkagan sa kanyang buhay. Kinabukasan, muli na namang nagstay late si Xiaomi sa trabaho. Napansin niyang wala si Park at inakala niyang umuwi na ito nang hindi siya hinihintay. Biglang namatay ang ilaw sa opisina. Nalilito, lumapit siya upang tingnan kung ano ang nangyayari. Ngunit bigla siyang napasinghap. Biglang sumulpot si Park sa likod niya, may dalang Christmas tree at ang paborito niyang cake bilang pagdiriwang ng bagong taon. Ito ang unang pagkakataon na may nag-celebrate ng ganito para sa kanya. Sobrang saya ni Xiaomi at taos-puso siyang nagpasalamat kay Park. Sa pagkakataong iyon, naglakas loob ulit siya at pumayag na maglakad-lakad kasama si Park. Habang naglalakad sila, napansin ni Park na mukhang gutom si Xiaomi. Walang sabi-sabi, dinala niya ito sa isang malapit na restaurant at inanyayahang mag-dinner. Magkatabi silang kumain, nag-usap, nagtawanan, at nag-enjoy sa kumpanya ng isa't isa. Magaan at komportable ang pakiramdam nila, parang pansamantalang nawala ang mundo sa labas. Pagkatapos kumain, inihatid siya ni Park hanggang sa bahay. Bago umalis, iniwan niya ang isang mensahe at nagpaalam. Pagpasok ni Xiaomi sa bahay at pagbasa ng sulat, nakita niyang isinulat ni Park na lagi siyang masaya kapag kasama siya. Punong-puno ng init ang puso ni Xiaomi at nakatitiyak siyang tunay siyang mahal ni Park. Ngunit bigla niyang naalala ang karakter na kamukha nito sa loob ng programa. Muling bumalik ang kanyang kuryosidad kaya nagpasya siyang puntahan ito. Agad niyang isinuot ang headset at pumasok sa programa. Pagdating niya, natagpuan niya ang karakter na naghihintay sa tabi ng lawa. Ngumiti ito ng malumanay at sinabi na miss siya nito. Pagkatapos ay dinala siya sa isang hardin at sinabing nais nitong ipinta ang kanyang larawan. Ngunit tuwing tinitingnan ni Xiaomi ang mukha nito, ang nakikita niya ay si Park, ang tunay niyang kasamahan sa trabaho. Sa sandaling iyon, napagtanto ni Xiaomi ang katotohanan. Ang taong tunay niyang minamahal ay ang tunay na Park. Dahil sa pakiramdam ng pagkakasala, humingi siya ng tawad sa virtual character at sinabi na hindi na siya babalik sa programa. Ngunit bigla nitong hinawakan ang kamay niya at mahinahon na sinabi na ang pagmamahal nito sa kanya ay mananatiling pareho habang ang kasamahan niya sa totoong mundo ay maaaring magbago balang araw. Nakakatakot para kay Xiaomi ang mga salitang iyon. Nang bumalik siya sa realidad, nagsimulang pumasok sa isip niya ang takot. Kinumbinsi niya ang sarili na kung hahayaan niyang mahalin si Park, baka iwan siya nito balang araw, tulad ng ginawa ng dating kasintahan niya. Kaya nagpasya siyang huwag na lamang itong pansinin. Pagpasok niya sa trabaho, lubusan niyang iniwasan si Park at ayaw pa niyang tumingin sa mukha nito. Nalilito si Park sa biglaang lamig ng pakikitungo ni Xiaomi. Sa akala na baka galit ito sa kanya, nilapitan niya ito at tinanong kung ano ang problema. Ngunit tumanggi si Xiaomi na sumagot. Sa halip, hiniling niya kay Park na lumayo sa kanya, pagkatapos ay agad siyang umalis at iniwan itong nakatayo roon. Habang naglalakad palayo, napuno ng pagkakasala ang puso ni Xiaomi. Naalala niya kung gaano siya nasira nang iwan siya ng dati niyang boyfriend. Hindi niya kinaya ang sakit noon at hanggang ngayon ay bumabagabag pa rin sa kanya ang alaala. Dahil dito, natatakot siyang pumasok sa panibagong relasyon. Lumipas ang mga araw. Pareho silang abala sa trabaho sa kumpanya, umaasang makakalimutan nila ang isa't isa. Ngunit kahit anong pilit, hindi nila yon magawa. Pareho silang namimiss ang isa't isa. Isang gabi, pagkatapos ng trabaho, nagkataon na nagsabay sila ni Park sa taxi. Nang makita niya itong nakaupo doon, mabilis na tumibok ang puso ni Xiaomi. Tahimik lamang ang buong biyahe. Pagdating sa bahay niya, mabilis siyang bumaba at naglakad palayo. Ngunit sinundan siya ni Park. Habang naglalakad sila, nagsimulang bumagsak ang snow. Inilabas ni Park ang payong at iniabot iyon upang protektahan siya sa lamig. Sa sandaling iyon, hindi na napigilan ni Xiaomi ang kanyang nararamdaman. Napaiyak siya. Habang nakatingin sa kanya, tinanong niya, bakit mo ginagawa ito? Ano ba ang gusto mo sa akin? Bakit mo ako pinahihirapan? Naguluhan si Park at tinanong kung ano ang ibig niyang sabihin. Sa nanginginig na boses, inamin ni Xiaomi ang totoo. Alam kong mahal mo ako at mahal din kita pero natatakot ako. Natatakot ako na balang araw ay iwanan mo ako. Natigilan si Park. Hanggang ngayon, akala niya ay pinaglalaruan lamang ni Xiaomi ang kanyang nararamdaman. Napuno rin ng luha ang kanyang mga mata. Malumanay niyang tiniyak na totoo at seryoso ang nararamdaman niya para kay Xiaomi at hinding-hindi niya ito pababayaan.
Ang marinig ang mga salitang iyon ay lubos na nakaantig kay Xiaomi. Sa wakas, ipinagtapat niya ang kanyang pagmamahal sa kanya. Nagniningning ang mukha ni Park sa kaligayahan. Lumapit siya at hinalikan si Xiaomi sa ilalim ng bumabagsak na nyebe sa isang napakagandang romantikong sandali. Pagkatapos, muli niya itong inihatid pauwi. Bago siya pumasok sa loob ng bahay, inanyayahan siya ni Park sa isang art exhibition at hiniling na samahan siya kinabukasan. Kinabukasan, naghihintay si Park sa napagkasunduang lugar at oras. Lumipas ang mga minuto at pagkatapos ay higit pang mga minuto, ngunit hindi pa rin dumarating si Xiaomi. Unti-unti siyang nawala ng pag-asa at inisip na baka hindi na ito darating. Ngunit nang malapit na siyang umalis, bigla siyang nakita ni Xiaomi na nakatayo pa rin doon. Tumakbo siya papunta kay Park, hingal na hingal habang humihingi ng paumanhin. Ipinaliwanag niya na naipit siya sa matinding trapiko at masikip na transportasyon. Upang makabawi, inanyayahan niya si Park na mag-date sila. Dinala niya ito sa sinehan upang manood ng horror movie. Akala ni Xiaomi na matapang si Park na parang isang bayani. Ngunit sa loob ng sinehan, natakot pala ito ng husto, nakapikit ng mahigpit na parang isang takot na pato. Napatawa si Xiaomi at hinawakan ang kamay nito upang aliwin siya. Mula noon, nagpa siya silang bawiin ang lahat ng panahong magkahiwalay sila. Madalas silang lumalabas, bumibisita sa mga restaurant, amusement park, at kumukuha ng mga larawan ng magkasama. Minsan pa nga, dinala ni Xiaomi si Park sa isang lugar na may niebe upang mag-slide sa yelo, katulad ng ginawa niya dati sa loob ng programa. Nagbibiro sila, nagtatawanan, at masayang nag-enjoy sa piling ng isa't isa. Kapag nasa trabaho sina Xiaomi at Park, nagpapanggap silang hindi nila matiis ang isa't isa. Madalas silang magbiro na parang nag-aaway. May mga pagkakataong sasabihin ng isa na nakakainis ang kasama niya, at agad namang sasagot ang isa na mas masahol pa ang ugali nito. Sa kabila ng mga birong iyon, may lihim silang napagkasunduan, itatago nila ang kanilang relasyon upang walang makaalam sa kumpanya at walang mainggit sa kanila. Samantala, ang kaibigan ni Xiaomi ay nagdudulot ng malaking gulo sa loob ng programa. Nakipag-date siya sa halos 200 lalaki sa loob ng simulation at pinaibig silang lahat bago sila tuluyang iwanan. Dahil sa kanyang mga ginawa, lumitaw ang system administrator at binalaan siyang magpakalmado dahil hindi laruan ang mga karakter sa programa. Ngunit tumanggi ang kaibigan ni Xiaomi at nagpatuloy pa rin sa kanyang ginagawa. Sa kabilang banda, si Xiaomi naman ay dumaraan sa pinakamasayang yugto ng kanyang buhay. Nakikipag-date siya sa lalaking tunay niyang mahal at patuloy siyang inaalagaan ni Park. Madalas pa itong magpadala ng matatamis na mensahe sa kanya. Isang gabi, muli silang nag-overtime sa opisina. Muntik na silang mahuli ng isang katrabaho, kaya mabilis na hinila ni Xiaomi si Park papasok sa opisina at itinago hanggang sa tuluyang umalis ang katrabaho. Nang lumingon si Xiaomi, napansin niyang nakatulog na pala si Park. Ayaw niya itong gisingin, kaya tahimik lamang siyang nakatayo habang pinagmamasdan ang mukha nito, ang gwapong mukha at ang payapang ekspresyon. Nang magising si Park, muli silang naglakad pauwi. Sa pagkakataong iyon, si Xiaomi naman ang nagpilit na ihatid siya. Bago sila maghiwalay, niyakap ni Xiaomi si Park at sinabi na mamimiss niya ito. Nang gabing iyon, nagpadala siya ng sunod-sunod na mensahe na puno ng pagmamahal hanggang umaga. Halos hindi siya makapaniwala kung gaano siya kasaya sa kanilang relasyon. Kinabukasan, nagising siya sa isang sorpresa. Dumating si Park sa bahay niya at sinabi na magluluto siya para sa kanya. Nagreklamo si Xiaomi, sinasabing siya raw ang bisita kaya siya dapat ang magluto ngayong beses. Akala ni Park ay magaling siyang magluto, ngunit nang tikman niya ang pagkain na ginawa nito, halos mapaiyak siya. Para sa kanya, iyon na ang pinakamasamang pagkain na natikman niya. Nakiusap siya kay Xiaomi na huwag na itong magluto muli. Sa halip, nagpa siya silang tikman na lamang ang mas masarap na pagkain, ngunit kung anuman iyon ay lihim na lamang nilang dalawa. Samantala, hinak ng kaibigan ni Xiaomi ang programa at binuksan ang isang bagong feature na tinatawag na Love Triangles, kung saan maaari nang makipag-date sa maraming karakter ng sabay-sabay. Patuloy niyang nililigawan ang lahat ng karakter hanggang sa halos maubos niya ang mga ito, kaya nagulat ang developer ng programa. Dahil nag-aalala ito sa reputasyon ng kanilang produkto, nagpa siya ang developer na kausapin siya upang pigilan ang ginagawa niya. Sa kabilang banda, sa buhay ni Xiaomi, natapos ng maaga si Park sa trabaho isang araw at nagpa siya siyang sorpresahin siya sa pamamagitan ng paghihintay sa bahay nito. Ngunit nang marinig ni Xiaomi na naroon si Park, kinabahan siya. Natakot siyang makita nito ang program device sa kanyang bahay, kaya nagmadali siyang umakyat ng hagdan upang mauna sa kanya. Pagdating niya sa loob, nakita niya si Park sa kusina na naghahanda ng pagkain para sa kanya. Nang makita ni Park ang magulo niyang itsura, marahan niya itong niyakap at nanatili sa tabi niya hanggang sa kumalma ito at makatulog. Pagkatapos, habang naghahanda ng umalis si Park, napansin niya ang isang video ng virtual character na kamukha niya. Lubos siyang nagulat at hindi niya maintindihan ang nakita niya. Nang magising si Xiaomi, napansin niyang wala na si Park at nagsimula siyang maghanap ng may pagkabalisa. Maya-maya ay bumalik si Park at sinabi na lumabas lamang siya upang bumili ng almusal. Magkatabi silang umupo at kumain, ngunit tahimik at tila malayo ang loob ni Park. Pagkatapos kumain, nagpaalam siya at naghanda ng umalis. Naramdaman ni Xiaomi na may mali. Bigla siyang nakatanggap ng mensahe mula sa programa na nakita ni Park ang karakter na kahawig niya. Nahiya siya at nagsinungaling, sinasabing wala siyang alam tungkol dito, ngunit hindi siya pinaniwalaan ni Park. Nasaktan ito at tuluyang umalis. Pagdating sa kumpanya, napansin ni Park na nasugatan ang kamay ni Xiaomi. Gusto sana niyang tulungan ito, ngunit natatakot siyang mabuking ang kanilang relasyon, kaya hinintay niya itong pumasok sa opisina bago tahimik na sumunod.
Maingat niyang binalot ang kamay nito at nilagyan ng patch ang sugat. Naantig si Xiaomi sa kabaitan niya. Nang makita niyang hindi naman ito galit, nagpasya siyang sabihin ang totoo tungkol sa programa. Ngunit biglang may pumasok na mga empleyado kaya napilitan siyang tumigil. Nang gabing yon, muli silang nagsabay sa elevator. Sinubukan ni Xiaomi na aliwin si Park sa pamamagitan ng paghawak sa mukha nito. Ngunit biglang naalala ni Park ang sandali sa festival nang gawin niya yon. Doon niya napagtanto na hindi pala para sa kanya ang sandaling yon. Nasaktan siya kaya sinabi niyang abala siya at agad na umalis. Lubos na nalito si Xiaomi at hindi niya alam kung paano ayusin ang lahat. Humingi siya ng payo sa kanyang kaibigan na ngayon ay pakiramdam ay eksperto na sa relasyon. Pinayuhan siya nito na dedmahin si Park upang ito naman ang humabol sa kanya. Sinubukan ni Xiaomi ang payong iyon. Ngunit pagdating sa bahay, nakalimutan niya ang kanyang pride at nagpadala pa rin ng mensahe upang tanungin kung ayos lang si Park. Nakita ni Park ang mensahe ngunit hindi siya sumagot. Dahil dito, nagalit si Xiaomi at nagpasya na lamigan na rin siya. Kinabukasan sa trabaho, pareho silang nagdedmahan sa isa't isa. Sa huli, nagpasya si Xiaomi na humingi ng payo sa virtual character. Bumalik siya sa programa at ikinuwento ang lahat ng nangyari. Iminungkahi ng character na akitin niya si Park gamit ang kanyang ganda upang bumalik ito sa kanya. Nagustuhan ni Xiaomi ang ideyang iyon. Kinabukasan, pumasok siya sa trabaho na naka-full glam, kumpiyansang gagana ang kanyang plano. Ngunit nagulat siya nang dumating si Park na nakasuot ng eleganteng suit na lalo pang nagpalabas ng kanyang kagwapuhan. Sa halip na si Park ang matulala sa kanya, siya pa ang natulala. Tuluyan nang bumagsak ang kanyang plano. Maya-maya, inihatid ni Park ang matalik niyang kaibigan sa airport. Habang nagmamaneho, tinanong niya ito kung ano ang mararamdaman niya kung malaman niyang gumawa ang kanyang girlfriend ng isang karakter na kamukha niya sa isang dating program. Sandaling nag-isip ang kaibigan bago sumagot. Sinabi niyang magiging masaya siya dahil ibig sabihin noon ay mahal na mahal siya ng girlfriend niya at gusto siyang makasama palagi. Sa sandaling iyon, napagtanto ni Park na mali pala ang kanyang pagkakaintindi kay Xiaomi. Biglang naging malinaw sa kanya ang lahat. Agad siyang nagmadaling bumalik sa kumpanya habang naaalala ang lahat ng magagandang sandali nilang dalawa. Nang makita niya si Xiaomi sa labas ng gusali, tumakbo siya papunta rito at niyakap siya ng mahigpit. Humingi siya ng tawad sa pagtulak sa kanya at sinabi niyang pinatawad na niya ito. Nagkabati silang dalawa at muling bumalik ang kanilang saya. Ngunit hindi nagtagal, nasugatan ang balikat ni Park nang mahulog ang mga kahon sa trabaho, kaya agad siyang dinala sa ospital. Nang malaman ito ni Xiaomi, dali-dali siyang sumugod doon habang umiiyak at mahigpit siyang niyakap. Tiniyak ni Park na ayos lamang siya at sa sandaling iyon ay bigla siyang nag-propose ng kasal. Nagulat si Xiaomi, ngunit buong puso siyang pumayag. Bago magsimula ang kanilang bagong buhay, bumalik siya sa programa upang magpasalamat sa virtual character na tumulong sa kanya. Pagkatapos noon, tuluyan na niyang tinanggal ang programa magpakailanman. Sa wakas, naglakad sina Xiaomi at Park nang magkahawak ang kamay, nangakong haharapin ang buhay ng magkasama kahit hindi ito perpekto. Para sa kanila, ang tunay na pag-ibig ay hindi kailangang maging perpekto, basta't magkasama sila, naniniwala silang kakayanin nilang harapin ang lahat. At dito nagtatapos ang ating serye. Maraming salamat sa panonood, hanggang sa muli.